Hala, heto daw yung video kung saan naghimutok, bumula ang bibig ng mga nasa minority lalong-lalo na si Mig Subiri. Pero ibang content na yun kay Mig Subiri, magre-reaction tayo doon, ano. Panoorin natin itong video and then talunan natin yung reaction naman ni Tito Soto kasi sapul na sapul siya. By the way, Ping, sabi mo nung weekend may fireworks. O, yung fireworks mo pumutok sa inyo, oh. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusob? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garabalan, obvious na obvious, iniisa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Tama nga naman, di ba? Sabihin nyo hindi panggigipit yan. Timing pa lang, panggigipit na talaga. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Nagmamalaki nilang may nangangamusta. Si Camille Villar, ang Ito ba, yung kumustahan na yan? Wala naman talagang nangumusta, di ba? unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Gogi, yun daw. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Schramm Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Kabulagan. Ang Nagkabulagaan. Sa'yo pala nanggaling yun, eh, Ping. impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Correct naman. Tama naman yun. Sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Gagi, inhibit nyo yung 13, di wala nang natira. E di wala ding conviction. Ano ba yan? Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Shots fired! Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Ang galing ng pagkagawa, ano? Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution. Gagi yung term pampakialaman na. Habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza.
CONAS ang gusto nilang mode ng charter change. Yes, CONAS. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no-election scenario? Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 region. May computation na din, pinag-uusapan na. Malalim yung usapan. Nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Gagi, iba talagang galawan itong 2000 na to, no? Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara. Meron ako idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Madali na Talagang sinabi mo, galing sa bunganga mo. bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na Maging qualify. Sila ng ganun eh. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Wala. Sabi mo. Hindi ko naisip si Vico. Pwede na isip si Biko. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Sino kayang nag-tridor dyan na nagchucho sa media? May columnist, di ba, na nagsabi na kung itatanggi nila, ilalabas ko kung sino yung nagsabi. E di walang choice ngayon si Tito Soto. Inamin. Tapos bago yan, sabi ni Ping Lacson, it's an outright lie. Pero inamin ni Tito Soto, di basag na naman yung may period na senador. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Aray mo. Sa sakit. Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Orlo. Privilege speech to ni Amy, ha? Marcos at Marvin Romualdez. Hello, kung ito ang hindi mastermind, baka yun. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Kailangan ng may bayag. Si Pia nilagay niyo. Okay, figure of speech naman nun. Kayo naman. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget.
And it was assured to the congressman this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat Go. sila kasama ng pinakamalaking troll farms Recently na-booking yung troll farm ni Risa Hontiveros. Daw troll farm daw. at ilang bahagi ng Ayan pa, mainstream media na paghahalatang mga bayaran. mainstream media Lululululu, sis Drilo, no? ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Grade 13 Bulaga 11. Maaring hati ngayon ang Senado. Maaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Gogi. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa. Isiwalat na lang kaya. No, isiwalat na lang kaya magugulantang ang buong bansa. Sino kaya yun? Pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Alright, punta natin yung reaction ni Tito Soto. First of all, the presentation Tignan nyo yung kamay niya, may yun nanginginig-nginig. or what we call the editorial video that we Tignan nyo yung kamay ni Tito Soto. witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Parang pumayag ka. So, pero hindi ka tumanggi. Parang pumayag ka. Pero yung tanong, tumanggi ka ba? Diniscuss nyo daw eh. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? That's not the point. Diniscuss ninyo, inilatag, tumanggi ka ba? Kung hindi ka tumanggi, may pagpayag yun. Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Yun nga ang problema. Yun nga ang problema. Senate President ka at that time, pero lumalakad kang mag-isa. Hindi mo binanggit sa mga kapwa senador mo. Bakit? Gaya ng pagpapakita ng warrant of arrest ni Bato sa'yo. Sinarili mo, hindi mo sinabi sa kapwa mo mga senador. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that, itong mga idea ng mga tao to eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in nanginginig. my case, I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. Never, pero gusto mong may panukala kang itaas sa 50 years old or ibaba sa 35 years old.
yung pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas, yung edad. Ano tawag dun? Eh di tsa-tsa. Pagbabago ng konstitusyon. Di ba nasa konstitusyon yun nga ni? Pupo din to eh. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A, C-H-A. Not charter change. Katsa, C-H-A, C-H-A. Tsa-tsa yun. Hindi katsa, C-H-A, C-H-A. Eh di tsa-tsa. Ang kailangan natin, CHA, character change. That is what we need. Kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Narinig mo lang o nakipagdiskusyon ka? Iba yung narinig mo lang eh. Sa nandun ka mismo sa usapan, nandun ka sa grupo. Ano ba yan? Dinidistance na naman niya yung sarili niya. Ganyan yan eh. Kasi pag nabubuking yan, sinabi lang naman siya akin yun eh. Di ba? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, Did I agree? Did you disagree? Ha? if we're going to change or amend, not change amend, ang nabanggit Nadulas ka na eh. ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang. Sabi ko, at yun may baga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. O edi namin mo din. Edi namin mo din hindi mo lang narinig. Pupo. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Amerika ba dito? Ang senator, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Sara Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. Hindi yun totoo. Pero gusto mong ibaba para may makapantay o meron kang tuta na ipapatakbuhin na lalaban kay Sara. Inamin mo eh. That's impossible. I never said that. Di ba? And I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I'd vote for her. Hindi ba? Ano pa yan eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up. You never brought it up. Yun nga ang problema. Meron nang niluluto dun sa kabila. Alam mo, sabihin mo na, o sige, bigay mo na, narinig mo. Hindi mo sinabi sa mga kasamahan mo, oy, may ganito sa kabilang bakod ha. Hindi mo sinabi, yan tayo eh. To my colleagues, any one of them, hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. Nandun ka din daw. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama, Board meeting ng ano? Board meeting ng ano? Board meeting sa isang hotel sa VIP area? Nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just... Nagkamali ng pasok. Magkakamali ka ng pasok? the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Nagkukutsiping. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking.
So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Eh, nandun nga kayo eh. Kayo yung nagmi-meeting eh, grupo ninyo eh. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi na Ganito, yung nagbulgar, tinatanggi na ano daw, wala lang daw, kwentuhan lang daw. Yung nag-expose, yung may column yata yon, yung may nag-expose, sabihin, ipadetalye doon sa nagsabi sa'yo kung papaano yung meeting para mabuking na naman itong si Tota Soto. Yun lang yun. Sige, magsulat ka ng isa pang column patungkol dito. This time, detailed. Sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinagot ni ganito, sinagot ni ganyan. At isama mo na din yung pag-entry ni Lacson. Tignan natin. Fireworks pa more.